Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Francisco Payumo Jr. Praise God. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat true worshiper ng Lord. Ang lahat ng true worshiper magsabi pong, Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Meron ho ba tayong natututunan sa ating mga buhay? Amen. Lalo na po sa salita ng Panginoon. It's very important po sa atin, ito po ang ating topic na worshiping God, ang pagsamba sa ating Panginoon. Because all of us, all the created beings, all the creation, lahat ng creatures na ginawa po ng Panginoon, we were created to worship God. No, hindi po, ano po yan, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, ang mga atheist, iniisip lang po nila na walang Diyos. Pero sa deep inside them, alam nila na mayroong Diyos. No, nasa Ecclesiastes 3 po yan, because God set eternity in the human heart, ang sabi po doon. That is why meron pong napakalaking vacuum sa pagkatao, sa puso ng bawat isa, that only the eternal God can fill that eternal vacuum. Now, kaya nga po makikita nyo po sa lahat ng lahi, tribo, bakit may iba't ibang Diyos? Dahil bawat tao po alam nila merong lumikha sa atin. Ngayon lamang po na nagiging high-tech tayo, nakala ng tao matalino na po siya. Always remember, heaven and earth will pass away. Kahit po mag-high-tech po ang ngayon, marami na pong napaka-high-tech na technology, no? Siguro, baka hindi niyo pa po alam yung years na po nilang ginagamit ito, yung Project Bluebeam. Kung alam niyo po yun, kung sino po may aram ng Project Bluebeam, na pwede po silang mag-create ng isang bagay diyan po sa impapawid sa langit po. No, na pinoproject po nila, kunwari may ganitong spaceship or whatever. No, ganyan po ka-high-tech po ngayon ang natin. But kahit ganyan na po kataas ang katalinuhan ng tao in terms of technology, hindi pa rin po magbabago ang salita ng Diyos. Dahil ang langit at lupa ay lilipas, ang sabi po ng salita niya, subalit ang kanyang mga salita ay mananatili hanggang wakas. So napag-aralan po natin during the first week, first Saturday, yung pong about worshiping God in spirit and in truth. Sabi po sa John chapter 4, God is seeking for a worshiper who will worship Him in spirit and truth. It doesn't mean na kapag nakita na ng Diyos, nakita ko na yung true worshiper. Hindi po. Bakit hinahanap po ng Ama ang mga true worshipers? That just makita po at lagi ko pong sinasabi ito, whether you worship God or not, mananatiling Diyos ang Diyos. Pero ikaw, kawawa ka kapatid, you're missing a big part of your life na hindi mo sinasamba ang Panginoon. At kaya nga po, ang Diyos po kapag nalaman niya, nakita niya yung mga true worshiper, hindi lang niya, ito pala yung true worshiper. Alam niyo po, lahat po ng nakikita ng Lord, nakita niya si Noah, nakita niya si Abraham, nakita niya si Job, lahat po ng nakita niya na nag-worship sa Kanya, pinagpala po niya. That is why it's very important to acknowledge God na siya po ang pinakamataas sa lahat, siya lang po ang Diyos at wala ng iba. Amen. But being a true worshiper is not just, it's more than a song. Hindi lang po sa pag-awit, maganda po na umaawit tayo, nagtataas po tayo ng kamay, amen? Masarap po magpuri sa Panginoon. But kung kahit nagtataas ka ng kamay, nagpupuri ka sa Lord, umaawit ka ng mga papuring awit sa Panginoon, pero kung yung ugali mo hindi nababago, hindi ka pa rin true worshiper. Kaya ito po yung napag-aralan natin last week na worshiping God in the proper manner. Ano pa yung tamang pag-uugali, tamang asal? Of course, kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay may asal na anak ng Diyos. Amen. Dapat po maliwanag po yun. And dahil po doon, ngayong gabi pong ito, patuloy nating sambahin ng Panginoon at matuto po tayo na sumamba sa Kanya even in the midst of crisis. Even in the midst of tribulation, in the midst of fiery trials, kahit po matindi ang ating pagsubok, let us worship God in spirit and in truth. Ang sabi po sa Hebrews 13:15, sabi po dyan, through Him, therefore, let us constantly and at all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify His name. Heavenly Father, we thank you po sa kalakasan ng bawat isa na nandito po kami ngayon. Lord, hindi lamang po humingi sa inyo, Lord, kundi po ikaw ay aming sambahin at papurihan at pasalamatan sa kabutihan niyo po sa amin. We worship you, Heavenly Father, not just for the things that you have given us, you have done to us, but we worship you
most of all because you are God and you are worthy to be praised and worshipped. And as we listen to your word, we allow you, Holy Spirit, to illuminate your word, to give us the understanding sa bawat isa po sa amin, that we may receive the full blessings from your word tonight, O God. Let your name be glorified as we receive and believe your word. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Hallelujah. So worshiping God in the midst of crisis, ang ibig sabihin po nito, katulad sabi po sa Hebrews, that let us constantly at all times. Pag sinabi pong constantly, hindi nagbabago. Kaya po constant. Hindi po dapat nagbabago ang ating papuri sa Kanya. Sabi yan, at all times, anumang panahon. Ibig sabihin po yan, kahit po dun sa matindi ang pagsubok mo, kapatid, kailangan mong magpuri. Kailangan mong magpuri, hindi para maging mas lalong maging Diyos ang Diyos. Mananatiling Diyos ang Diyos kahit lahat ng tao ay hindi magpuri sa Kanya. Pero tayo po ay nagpupuri sa Kanya. Habang tayo nagpupuri po, we are connecting to the source of power. Na siya lamang po ang pwedeng mag-bless sa atin para mapagtagumpayan po natin anuman yung krisis sa buhay po natin. Sabi po dyan, at all times offer up to God a sacrifice of praise. So one of the sacrifices na nais po ng Panginoon sa atin is a sacrifice of praise. Na sabi po dyan, which is the fruit of lips, thankfully acknowledge and confess and glorify His name. Ibig sabihin po, pinupuri natin ng Diyos constantly at all times, kahit ano po ang sitwasyon po natin. Madali pong magpuri kapag maganda ang kalagayan mo. Madali po ang magpuri kapag meron kang blessing. Pero kung minsan po, ang hirap pong magpuri kapag meron kang kabigatan sa buhay. Lalo na po kapag matindi ang krisis. Pero sa iba po kapag nagmamature na, kung kailan matindi ang problema, lalo silang nagpupuri sa Diyos. Yun po dapat ang ating proper manner, ang tamang ugali po, kung paano natin papurihan po ang Panginoon at all times. Katulad po ni Job, naalala niyo po si Job? Na sa dami po ng niya, siya po ang pinakamayaman sa lugar nila during that time. But Job found favor in the Lord. Kaya nga po, meron siyang wall of protection, wall of favor. Si Job, pinagpala siya ng Lord, napakayaman po niya. So, balit dumating ang araw na pinahintulutan ng Panginoon si Satanas, nabigyan siya ng mga pagsubok. So, si Satanas po, nagbibigay po ng pagsubok po sa atin. 4 po mga servants siya, in a span of 2 minutes only, sunod-sunod po yung problema. 2 minutes po. Una, ang sabi po nung una, sa lahat po ng servant po ninyo, ako lang yung buhay. At para sabihin ko sa inyo, pinatay kami lahat ng mga ganitong ganyan, ng mga taga-ibang bansa. Ninakaw po yung mga kamelyo nyo. Ganun din po yung pangalawa, pangatlo, ganun din po. Siya lang ang sa dami ng mga servants at saka yung mga tupa, ninakaw din po. At tinupok po at maging po yung pang-4 po na tumatakbo po. Sabi niya, ako na lang po yung natitira, lahat po ng 10 anak nyo, meron pong malakas na hangin na tumba po yung building, yung kung saan nagse-celebrate ang mga anak po ninyo, yung 10 anak po ninyo, patay po lahat. Just imagine ang naging problema ni Job. Pero ano po ang naging response ni Job sa ganitong napakatinding krisis sa kanyang buhay, na nawala po ang lahat ng kayamanan, pati ang mga servants niya na, siguro po daan-daan po ang mga servants niya, namatay po lahat, 4 na servant lang ang natira, ang 10 anak niya, lahat patay po. Yung mamatayan ka lang po ng mahal sa buhay, napakasakit po kahit isa lang siya. Ito po, dire-diretso po, for 2 minutes po, in span of within 2 minutes. Pero ano pong response si Job? Sabi po ng Job chapter 1, 20-21, tumayo po si Job, sabi niya, Job stood up and tore his robe in grief, and he shaved his head and fell to the ground to complain. Yan ho ba ang No. He fell to the ground to worship. Wow. Kaya makita niyo po dito, pinagmamalaki siya ng Diyos. O Satanas, nakita mo na ba itong aking anak na si Job? Kanya, si Job? Kaya ka lang yan, pinupuri dahil pinagpapala mo siya. Binigyan mo pa siya ng hedge or wall of protection sa kanyang buong sambahayan. Tanggalin mo yan. Tingnan ko lang kung di kanya sumpain sa mukha mo, sabi po ni Satanas. Talaga pong si Satanas po, napakabastos po niya. Sabi niya po yung sa harapan ng Diyos.
Sabi ng Panginoon, ang Lord naman, napakakalmado lang po niya. At ang sabi niya, sige, pinapayagan kita, wag mo lang patayin ang kanyang buhay. Wag mo lang kunin ang kanyang buhay. Yan po ang nangyari po sa kanya. Pero tama po ang Lord. Kahit wala yung mga blessing, sumamba pa rin si Job. Kaya ho ba natin yon? Halwaya tayong burikong message. Yan, Pastor, katahimik na. Ito po yung mga talagang papasok po ng langit. Hindi lang po yung pagpapala ang nais mo. Yung nagbibigay ng pagpapala talaga ang nais mo sa puso mo. Kaya sabi po dyan, He said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I live. Hubad akong lumabas sa aking nanay, hubad din akong aalis sa mundong ito. Ang sabi po niya dyan, the Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin pa rin ang pangalan ni Yahweh. Ang sabi po niya. And I hope, actually pwede na po ako magtapos doon no? Yun po dapat ang maging ano ho natin, maging katulad po natin si Job, na kahit in the midst of crisis, let us learn to worship Christ. Number one, it's important to worship God even in the midst of crisis because worship strengthens our faith. Whenever we face trials po, and we learn to worship God, tumitibay po ang ating pananampalataya. Ang sabi po sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Alam niyo po, nung kabataan po ako, nung mabasa ko po ito, sabi ko, sabi po dyan, you face trials of many kinds. Magagalak ka pa. Di ba yan, parang kalokohan po yun? Namatayan ka na, meron kang cancer, nagdadialysis ka, nagkikimotherapy ka, na-COVID ka, consider it pure joy. Pero yan po ang salita ng Panginoon. Ang joy po dyan, hindi po yung, hey, mag-dialysis ko. Hindi po yan. Ang ibig sabihin po ng joy dyan, payapa ka. Dahil alam mong all things will work together for our own good if you love God and if you live according to His purpose. Hindi po yan may problema ka, namatayan ka na tapos nakangiti ka. Hindi po yan. No, hindi po siya ganun. Ang ibig sabihin po yan, payapa ka at alam mo magtatagumpay ka kahit anong pagsubok ang ibato ni Satanas sa iyo. Kaya sabi diyan, because you know that testing of your faith produces perseverance. Una po, pansinin niyo po, lahat po ng tao, lahat ng may pananampalataya, every faith should be tested. And that is why, ang sabi ng Lord sa John 16:33, in this world, you will face tribulation. But be of good cheer, for I have overcome the world. Sa mundong ito, dadanas kayo ng maraming kapighatian, ang sabi ng Panginoon. Hindi po totoong kapag Kristiyano ka na, wala nang pagsubok. Pansinin niyo po, mas maraming pagsubok ngayong Kristiyano ka na kaysa nung hindi ka pa Kristiyano. Ako po, pinansin ko po yan nung hindi ka pa kami Kristiyano, nung nasa poder pa ako ng aking mga magulang. Pinansin ko po sa aming mag-asawa, magse-7 years pa lang po kaming kasal, nag-dialysis na po ako. At 16 years and 7 months na po naming nararanasan po ito. And within 16 years and 7 months, hindi lang po ako nagda-dialysis. May ilang beses po ako na hospital, na ICU po ang aking may bahay, na marami po. Yung po nakakilala sa akin, yung matagal na po kayo dito, alam niyo po yung kwento. Pero alam niyo rin po ang kwento, wala pong matinding pagsubok na nagtagumpay po sa atin dahil ang kakampi po natin ng Lord. Dahil natutunan po nating sambahin ang Panginoon even in the midst of trials. Alam niyo po na, madalas naalala ko po, lalo na po nung pwede pa po yung piano po namin, tatayo po ako. Pag masakit po ang pakiramdam ko, mag-worship po ako sa Lord. Alam niyo po yung, halimbawa po yung kapag may problema po kayo, that is how we consider it pure joy. Magpuri ka sa Lord. Yung pong, kahit di ka marunong mag-gitara o mag-piano, sabi mo lang kanina yung, bawat araw ko ay hawak mo. Hindi mo pa pagpapala na yun. Bawat araw po natin, hawak ng Panginoon. Tapos kung mahirap sa'yo ang sitwasyon mo sa Diyos, walang mahirap. Ang kailangan mo lang, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. And this is how we worship God in the midst of crisis.
And that yung ating faith, kapag natitest po siya ng pagsubok, it produces perseverance. Amen. Pakibalik po sa verse natin. Ang sabi po dyan, no, yung faith po natin, kapag dumadaan ng pagsubok, it produces strength. Ito po yung, kaya ka nakakapag-persevere, kaya ka nakakapagpatuloy, kahit matindi ang pagsubok mo, kapatid, it is because of your faith in Christ. Na huwag kang bibitaw. And let perseverance finish its work. No, pabayaan mo, pagtagumpayan mo ang iyong pagsubok. Hindi po basta aalis ang pagsubok, tandaan niyo po yan. Kailangan po pagtagumpayan po natin, mawala po yung duda, mawala po yung takot po natin, at ma-establish po natin yung matibay na pananampalataya na kahit anong mangyari, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya sabi po dyan, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and lacking nothing. So sa atin, kaya po inaalaw ng Lord ang mga pagsubok para po tayo tumibay sa ating pananampalataya. And consider it pure joy, meaning mag-worship ka pa rin kay Lord. Pumayapa ka, kapatid, dahil magtatagumpay ka. Amen? At maging po ang ating, sabi po ni Peter sa 1 Peter 1:6-7, na ang ating pananampalataya ay parang ginto na dinadalisay po o linilinis. Sabi niya, so be truly glad. So si James at saka po si Peter, pareho po sinasabi nila, even Paul, kahit po si John sa mga sulat po nila, si Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sa 2 Thessalonians, sabi po niya na be joyful always. Sabi po ni Peter naman dito, so be truly glad. There is a wonderful joy ahead even though you must. Kailangan. Walang exemption. You must endure many trials for a little while. Ang a little while po dyan, habang ikaw ay buhay. Because maiksi lang talaga ang buhay po natin compared to the promised eternity. Amen? Kung ma-imagine niyo po, kung meron po akong lubid dito, at ang lubid pong ito ay nakapalupot po sa buong mundo na wala pong hanggan, yung buhay po natin, ganito lang siya. This is a little while, yung buhay po natin. 80 years old man yan, 90 or 100 or 70, kahit ano po yan. For a little while, ibig sabihin po, habang buhay ka sa mundong ito, hindi pwedeng walang pagsubok. Salamat sa mga ilang amen. Andiyan ako mag-amen, masubok kayo. Nung ako kaya kayo mag-amen na kayo because the amen is one of the names of Jesus. Pag sinabi mong amen, Lord, let your will be done. Dahil ang kalooban ng Diyos, kahit may pagsubok ka, ang kalooban niya ay maganda. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Ano nga not to harm you, Pastor? Di ba? Pagsubok na, alam niyo po, makinig po kayong mabuti sa ano ho natin. Marami po sa mga testimony na titignan po natin from the Bible, na hindi po sila na-harm o hindi po sila napahamak dahil nagtiwala at sumamba po sila sa ating Panginoon. So sabi po ni Peter dyan, you must endure trials for a little while. Sabi po dyan, these trials will show that your faith is genuine. At isa pong dahilan pa bakit tayo may mga pagsubok para mapatunayan natin kung tunay tayong mga born again. Kung tunay po yung pananampalataya natin. And then sabi po dyan, it is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. Alam niyo ba na kung wala ka mang ginto, wala ka mang bank account, wala kang savings, wala kang malaking pera, meron kang pananampalataya, daig mo pa ang merong ginto ngayon. Dahil ang sabi dyan, mas mahalaga yung may pananampalataya kesa dun sa merong ginto. Amen. Pero balo ko rin alwaki kayo, mas buriyo ata rin ginto. Sabi niya, when your faith remains strong through many trials, kapag ikaw ay nagpakatibay, kahit sa maraming pagsubok, sabi diyan, it will bring much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Kapag humarap na po tayo sa Panginoon, ito po yung dahilan bakit sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Bakit po? Kahit marami kang pagsubok, ito po yung sinasabi po ng Panginoon, kahit marami kang kapighatian, maraming tribulation, maraming persecution sa iyo, na natili kang tapat sa Diyos na buhay. Kaya sasabihin ng Lord, kapag tayo harap sa Kanya, well done, thou good and faithful servant. Manatili po kayong tapat kahit po sa maraming pagsubok. Mapapatunayan niyo po na tapat po ang Diyos. Mas sigit siyang tapat kesa sa inyo, kesa sa atin. Manatili lang ho tayong tapat po sa Kanya.
Amen. Number 2, it is important to worship God even in the midst of crisis because worship brings us deliverance. Nagdadala po yan ng pagliligtas po sa atin. Para mas maunawan po natin, kasi madalas po nagagamit po sa Bible ang word deliverance. The word deliverance, ang ibig sabihin po yan, the action of being rescued or set free. Liberation, rescue, freeing, release, salvation, yan po ang kanyang synonyms. Sa Tagalog po, pagpapalaya, paglaya. Lumalaya ho tayo. Nakabaon ka ba sa utang? Nakatani ka ba sa mga bisyo? O addict ka ba sa pornography? Ano man bang addiction mo ngayon? O addict ka pa rin ba sa iba't ibang uri ng pagkain? No? Matako ka pa mo rin? No? Ating kang gluttony? Ano man po ang natin? O tayo po ay inaalipin po ng iba't ibang karamdaman na hindi tayo makatayo, hindi tayo makapaglingkod sa Lord. Kapag sumamba po tayo sa Lord, palalayain po tayo. One good example po dyan, nung pong sina Paul and Silas po ay dinakip po sila. Pinrison po sila, kinulong po sila para po sa mga darating ng araw sila po i-execute, papatayin po sila. Pero alam niyo po, in the middle of the night, kahit po nasa po sila, no? Nasa bilangguan po sila. Ang bilangguan po ng mga Roma po noon, nakatanikala ka na ho, hindi po yung parang nakaganong ka lang sa mga rehas, no? Hindi ka gumagalaw, nakatanikala ka na, kahapon nga po na i-share sa amin ni Pastor Rontong. Tapos nakahiga ka, yung paa mo, nakalagay dun sa ang stock, na wood stock pong, naka-stock po yung dalawang paa mo dun. Gusto mo man mangati, gusto mong magwiwi, mag-CR, hindi mo magagawa. And yet, hindi sila nagreklamo sa Diyos. Lord, nagpipreach kami, nagmi-ministry kami. Bakit pinabayaan mo kami mag-suffer? Hindi po ganun. Pagdating po nung pong hating gabi, sabi po sa chapter 16, verse 25 to 26, Paul and Silas, undaunted, no, talaga pong very strong po sila, they prayed in the middle of the night. Hindi lang po sila nanalangin, and they sang songs of praise to God. Nagpuri po sila sa Lord. Hindi po sila umawit po dyan ng napakalungkot. Hindi po sila umawit po dyan na parang kanina po, yung bagamat maganda po siya, no? Walang mahirap, hindi po. Ang pagpupuri po nila dyan ay masaya. Kaya they sang songs of praise. Nagpuri po sila. And sabi po dyan, while all the other prisoners listened to their worship. Natutunan po nilang mag-worship, magpuri sa Panginoon, kahit sila po ay nabilanggo sa paggawa ng mabuti, sa pag-evangelize, pagdadala po ng salita ng Diyos, hindi sila nagreklamo sa Diyos. Ang pagkakabilanggo pa ho nila, hindi masarap po, nakahiga po sila, nakatanikala, at yung paa po nila, naka-stock po. Ayan po, thank you Vanessa. Nagpuri pa rin ho sila. Actually, kulang po yan. Dapat po naka-chain pa rin pati yung kamay. Ganyan po yung ho nila. Pero yan pa lang po, mahirap na. Kayo po, nakulong kayo dahil pinapangaral nyo si Kristo. Magpupuri pa rin ba kayo sa Panginoon? Kung tunay kayong Kristiyano, magpupuri kayo. Pero minsan nasusubok ho tayo. Wala lang, hindi mo lang gusto yung ulam, parang nagre-reklamo ka na. Ibig sabihin po niyan, marami pang demonyo na nakakapit sa iyo, kapatid. Hindi, totoo po. Kaya kung dumating ka pa sa ganyang sitwasyon, wala ka ng ulam, walang pagkain, wala kang pamilya. Pero kaya mo kayang magpuri sa ganyan. Nagpuri po sila. And then sabi po dyan, natuloy po natin yung suddenly, a great earthquake shook the foundations of the prison. Sabi po dyan, alam niyo po, yung foundations ng buong prison po, nasira. And then sabi yan, all at once, every prison door flung open and the chains of all the prisoners came loose. Paano po nangyari yon? Una po sa dali po, bakit po nag-earthquake po dyan? Ang sabi po ng Bible, heaven is your throne. Sabi po ng Lord, heaven is my throne and the earth is my footstool. Nakaupo ang napakalaking Diyos na hindi masukat-sukat. Kaya po siya nagkataong-tao para makita lang po natin siya. Ang Diyos na napakalaki po niya, and hindi masukat-sukat tayo po, no? Thank you sa verse Acts 7:49. Heaven is my throne and the earth is my footstool. Napakalaki po ng Panginoon. Nung pong narinig po nila na nagpupuri ang Lord, kaya alam ko po bakit malakas ang loob ko, sabihin ko masaya yung inaawit po nila. Kasi po yung paa ng Lord napatap.
Alam niyo po yung paa natin, gumaganon po siya, di ba? Hindi po yan gaganon kapag nakarinig ka ng malungkot na awit. Hindi kita, alright, mali. Wala pong ganon, di ho ba? Mapapatap ka lang kapag yan ay, I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. Di ba mapapatap ka? Napatap ang Lord kasi sabi niya, itong mga anak ko, nagdurusa na, naghihirap na, pinahirapan sa kulungan, pero masaya pa rin silang nagpupuri sa akin. So, ang ginawa ng Lord, napatap ang kanyang paa dito sa lupa, nag-earthquake, pero sa lahat ng earthquake, kahit nasira yung mga poste, mga pundasyon, walang namatay kahit isa. And that is a miracle. Alam niyo po, matutunan niyo lang po magpuri sa Lord. Ano man po yung tumatanikala sa iyo, tanikala ng utang. Lahat ng may utang, magsabing Amen. At malaya na po kayo. Amen. In Jesus' name. Tanggapin niyo po, malaya na kayo. Taga lang po, ang bagya mo kayo, manutang na ko na naman. Ano lang po, dapat inggawan nyo, ako manutang, Lord, magtiwala ko kayo. Magtiwala ko. Naranasan ko, huwag niyo po sabihin sa akin, hindi ko naintindihan, naintindihan ko po yan. Buhay po nakataya sa akin. Sabihan ng misis ko, 2007, Joe, ala na kang pag-dialysis. Bala mo, sabihan na ako, Joe, malapit na kamate. No, pero alam ko, hindi po, pero yun pumapasok sa isip ko. Yun po yung pumapasok sa isip ko. Pero sabi ko, ni minsan hindi po ako tumawag kahit sino, kahit po yung mga kapatid ko sa Amerika, hindi ko po tinawagan na ito, wala po. Lumabas po ako, tumingala sa langit, Lord, sinabi na David, wala ka pang lingkod na anak mo na pinabayaan mo na nagpalimos. Hindi po ako magpapalimos, hindi kahit yung mga kaibigan ko mayayaman, hindi ko sila tatawagin ka. Dahil ikaw ang magpo-provide, sabi ko. Kung gusto mo pa akong maglingkod, mabuhay ako, ikaw ang magpo-provide, Lord. Talakad kayo, ikayong mapanutang. Mumunan dili, bayaran nyo lang. So sinabi yung mamayad kayo, ako dapat lamaran. Because ang sabi ng Proverbs, lahat ng uutang na hindi nagbabayad, masama. Marokla. Pero walang Kristiyanong hindi marunong magbayad ng utang. Amen. Maganda sana kung sasabihin, kalingwa mo na rin kapatid. Pero nung prayer mo, Lord, sana kalingwanan niya mo. Bakit yung prayer mo, dapat ang prayer mo, Lord, bigyan mo po ako, pagpalain mo po ako para makapagbayad ako ng utang at hindi masira ang aking testimony. At magmula ngayon, Lord, aasa na ako sa iyo, hindi na kay Bombay. Amen. Umasa po kayo kay Lord, napatunayan ko na po ito. Yung pwedeng sabihan ka kung ekwanting dyan ang alang pera, balo ko po. At buhay pa yung nakataya. Sabi ko, Lord, nung ako mag-dialysis, matay na ako. Happy na ito, Lord. Pero nung buri mo ko pang mag-dialysis, Lord, at buri mo ko pang kumabiye, mag-provide ka, Ginoo. At hindi po nagkulang ang Diyos. Gandyang minsan mo. Andyang minsan. Sobra-sobra pa po. Sobra-sobra. Now anyway, ang sabi po dito, kung ang lesson na makita po natin dyan, kapag nagpuri ka, anuman tani ka laod, nakabilanggo ka man, saan man yan, anuman ang kinakaharap mo ngayon, pwede kang lumaya. Maging masayahin ka sa harapan ng Diyos, magpuri ka. Delight yourself in the Lord, magpakaligaya ka sa Panginoon, and He will give you the desires of your heart. And the first desire, dapat po dyan, ay yung papurihan mo ang ating Panginoon. Amen. Now, alam niyo ho ba, si David, isa po siyang worshiper, halos ang 150 chapters ng Psalms, halos siya po ang sumulat. Yung iba po, sina Asaph, sina Sons of Korah. No? Anyway, nung pong tinotorment po ng masamang spirito si King Saul, naghanap po siya ng isang player po ng harp. At hindi pa po pinatay po ni David dito si Goliath. Doon namamastol pa si David po dito. Ang sabi po dito sa 1 Samuel 16:23, and whenever the tormenting spirit from God troubled Saul, David would play the harp. Hindi lang po basta nagpe-play si David dito. Alam po natin, worshiper si David. So ibig sabihin po nito, lahat po ng kanyang piniplay sa harp, inaalay niya sa Panginoon. Kaya kapag ito ay worship, ito ay nagpapalayas ng demonyo. Sabi diyan then Saul feel better and the tormenting spirit would go away. Amen. Very powerful po ang mag-worship sa Lord. Very, very powerful din po ang mga worship songs. Kung ang gayon ni adik ko pa karing secular song, baywan nyo na. Kaya nga po sa pamilya nyo, sa bahay ninyo, may tormenting spirit. Adik ka pa karing heavy metal. Adik ka pa, kahit po love song, hindi ko mo love song, maganda po. Marami pong love song dyan, tinutulak ka sa adultery. Ano pong example dyan? Sana
Dalawa ang puso ko, pati balon-balunan ko. Ano? Ano po yung ano dyan? Bakit ngayon ka lang? O makanano traffic? At hindi yung asawa makatapik sa... Bakit ngayon lang daw siya dumating? Parang sasabihan na may kamaliking asawa na. May mga, hindi po lahat ng love song naman. May mga love song po na idadaling ka po sa adultery. Sa fornication, kayong mga kabataan. Sa immorality. Pero alam niyo po, kung natutulog kayo, dapat patugtog niyo po mga worship song. Kami po, pinapatugtog ko po mga worship song. Lalagyan ko kitang kama. Yung po speaker po nasa ilalim po ng kama, bangret ang demonyong sa likod ka rin, mabating lang. Ika naman tiisan data. No? From banging ang abak, tutugtog niya po. Makuwala. Amen. Ako po, napatunayan ko na po ito. Every time I worship the Lord, masama po pakiramdam ko, just worship the Lord, bibigyan niya po ako ng kalakasan. Actually po, kahapon pa po masama ang pakiramdam ko. But I learned, sabi ko, talagang ang Lord, kung minsan bago ko preach isang topic, pararanas siya sa'yo. O mag-worship ka ba? Simpleng ano lang po parang lalag na tinatako. Napakasakit po ng tonsil ko. Sinisipon po ako. No, pero sabi ko, thank you Lord. Alam ko, makakapag-preach ako Lord. Dahil tinawag mo ko para mag-preach. At binigyan niya po ako ng kalakasan. Gusto niyo po mapatunayan natin, kung paitulutan niyo hanggang 10 o'clock po tayo. Amen? Pero hindi na po kailangan po yon. At makita rin po natin, another example po in the Bible, ang buhay po ni King Jehoshaphat, ang Judah. Ang Judah po, meron pong sumasakop po sa kanila na 3 bansa. Ang mga Ammonites, Moabites, saka yung mga Meunites. At hindi po nila alam gagawin nila. Lahat po sila, bata, matanda, pati mga hayop po, nag-fasting. At nangusap po ang Lord kay Prophet Jahaziel na hindi the battle belongs to the Lord. Kaya ang ginawa po ni Jehoshaphat, nag-form po siya ng worship team at ang worship team ang hinarap po niya sa 3 bansa na kalaban nila. Umaga pa lang po, nagmarcha na po sila. May mga nagtatambo rin po, ano po talaga po, may mga musikos. No, imagine niyo po ito, anong ginagawa ng mga kaaway po ng tumatawa po sila, pinagtatawanan. Mamumurit ni King Jehoshaphat, ano lang kaya? Nasaan yung mga sundalo nila? Bakit mga dancer at singer yung mga musikos ang hinarap sa atin? Pero alam niyo po, kung minsan pinagtatawanan po tayo, nagtataas tayo ng kamay para daw tayong mga loko-loko. No, bakit tayo lumulundag? Bakit tayo sumasayaw? Sa mundo po, kapag sumayaw ka sa Lord, tinaas mo ang kamay mo sa Lord, para kang loko-loko. Pero sila, kapag may concert, andiyan pong ninumuytang mag-rap o kung sino lang po yung tao dyan, pitas-tas din gamot, kanya-kanya lang alang mariner ang lamaran. Tapos tayo pong mga born again, tayo pong mga worshiper, pinagsisisti po nila tayo. Sino ba yung mas tama ang ginagawa, hindi ba tayo? Kaya pinita marine, mas makarine lang. Nung makaramdam ko mas makarine kayo, dapat ma-born again kayo. Tapos po yan, hindi lang, nangalwa, tirak-tirak lang pangalang malamarine. Nanuya mo itang... Putang ika, Kenny, pangaras Kenny. Kung sa labas, ganun ka, pangaras Kenny, makakanyang ka, lamaran ka. Bakit? Ka-position mo yung Diyos? Dapat kung alam mo yung position mo, dapat matuto kang mag-worship sa Lord. Dahil alam mo, ikaw ay napakababa lang po natin kumpara sa Diyos. Huwag po tayong mahiya. Kahit po kapag nasa labas po tayo, kahit ano po yung nasa labas po tayo naman pong ikaw lang yung magtataas ng kamay, hindi magtaas ka ng kamay. Lalo kang pagpapalain ng Lord because God is seeking for a worshiper who will worship Him in spirit and truth. Ibig sabihin niya, kahit nasaan ka, hindi ka nahiya magtaas ng kamay, tinataas mo si Kristo. Nung kaya pa mo marine na ka, sigurado kang kilwal, malamarine ka naman. Lahat ng duwag, lahat ng mahiyain, ang sabi po ng Revelations, pupunta ng impyerno. Next month, pag-aralan po natin yan. Puta balayo mo, marine ako, siguro ligtas na ako man. Kung talagang born again ka, naniniwala ka kay Kristo, hindi ka dapat nahihiya. Ngayon, magtas kang gamat, makakanya niya pa. Mo balo nung mamuwat yung cabinet yan o flat TV. Hallelujah. Dapat tasme, bakit yung kulanin kaya kang kilikili? Sabihan mo yan. Nung babae ka, bakit mabuok kaya? Paborem mo na yan. Importante, puri mo yung Ginoo. Amen. Sina Jehoshaphat, kahit pinagtatawanan sila niyan, nagpuri pa rin sila. Ano sabi po sa 2 Chronicles 20:21-22? Sabi diyan, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and praise Him for the splendor of His holiness. Papurihan siya
dahil sa kanyang kabanalan as they went out at the head of the army saying, "Give thanks to the Lord." Ang sabi po dyan, no? "For His love endures forever." Hindi rin po malungkot ang awit po nila. Ang inawit po nila, "Give thanks to the Lord, our God and King. His love and..." Yan pong inawit nila. Then verse 22 ang sabi po dyan, as they began to sing and praise. Introduction pa mo. The Lord set ambushes against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Gusto niyo po pagtagumpayan yung lahat ng demonyo sa buhay po ninyo? Magpuri kayo sa Panginoon. Magsaya kayo sa Panginoon. Masarap pong umiyak, pero mas makapangyarihan po yung kahit masakit na nararamdaman mo, nagsasaya ka pa rin, sumasayaw ka pa rin para kay Lord. Amen. Sabi po ng misis ko, sa kwarto po namin, dahil nakahiwalay na po yung mga bata ng kwarto po nila, sumasayaw po kami sa patutugtog po ako. May mga po ako sa Spotify na yung playlist ko, puro mabibilis po lahat yan. May kapagpuri na ka kan Lord, may kapag-exercise ka pa. Di ba? Kaya sakit ang sumba-sumba kang kay spaghetti pababa na. Spaghetti pa niya. O taluway itang papuri kang Ginoo. Magpuri na ka kasi with all your strength, bibigyan mo kang Ginoo. Amen? Amen. Kung amen kanyang, putang kay kanya natin kung paborito yung pangkata, my way. No, ito po, ang mga yan po, mamaya itutuloy po natin. No? Meron pa pong isang kwento na paborito ko rin po. Yung tatlong teenager po na Hebreo na nasa Babylonia, si Shadrach, Meshach, Abednego, na one day, yung po pinatay yung rebulto na ginto ni Nebuchadnezzar, ang sabi niya, kapag narinig niyo yung musikos na tumugtog, lahat ay dapat lubod sa rebultong ito at sa lahat pa ng mga Diyos-Diyosan na nandoon. Meron po siyang 90-footer na ginawa po niyang Diyos, at marami pa siyang Diyos-Diyosan. No? Bala mo itang ating makanini kadagula sa Benda Cristo, o Mary, patakay pang lati-lati, Santo Ninyong bombero, Santo Ninyong basketball player, no, kabat tunggal-tunggal ng kandila. May mga ganyan po si Jehoshaphat noon pa, ay si Nebuchadnezzar. Pero hindi po sila lumuhod. Pinatawag po sila ng nagagalit na hari dahil paborito po sila. Binigyan po ng chance, paborito po sila si Shadrach, Meshach, Abednego at si Daniel. Pero this time, silang tatlo lang po. Na pinatawag po sila, sabi po ni Nebuchadnezzar sa kanila, "Totoo bang hindi kayo lumuhod sa aking mga Diyos?" Sabi po niya, "Bibigyan ko kayo ng chance ngayon. Lumuhod lang kayo, tapos okay na tayo." Pero sabi po nila, "Hindi po namin kailangan mag-explain sa iyo, Haring Nebuchadnezzar. Alam po namin, kaya kami ng Diyos na iligtas sa iyong kamay." Pang-insulto po yun kay Nebuchadnezzar. He was the powerful person at that time in the whole world. Pero sasabihan mo, teenager ka lang, sasabihan mo yung hari na gano'n. Ililigtas mo kami ng Diyos namin sa kamay mo. Ngunit kahit hindi man kami ligtas, hindi pa rin kami sasamba sa mga Diyos mo, sabi po niya. Sa galit po ng hari, yung pong orno, yung pong furnace, na pinapainit po ni Nebuchadnezzar, sabi niya, painit niyo pa yan ng 7 beses. 7 beses po. Tinali po yung tatlo. Nakagapos po sila at yung pinakamalalaking katawan ng hari po, hinagis po sila sa apoy, namatay po yung mga sundalong. Malalaki po yung katawan, parang mga vortas. No? Hinagis po sila. No? Dengalwa ila E18. Makatipla pa mo rin. Issue no? Anyway, para po silang malalaking katawan nung maikit yung oret ang vortas na ning kahit. No? Namatay po sila sa sobrang init. Pero hindi sila namatay. Tingnan po natin yung kwento dito sa Daniel 3:25-27. Para malaman niyo po yan, basahin niyo po yung buong chapter 3 ng Daniel. Sabi ni Nebuchadnezzar, nung nakita po ng tinapon, sabi ni Nebuchadnezzar, "Look," ang sabi niya, at sumigaw po siya, nakakita ko, di ba, nung una po sabi niya, di ba 3 lang natin, sabi niya sa servant niya, "Opo, ay 3 lang. Pero tingnan mo kanya, I see 4 men, unbound, hindi na sila nakagapos, walking around in the fire, unharmed." Umiikot po sila. Sa tingin lang po ni Nebuchadnezzar, umiikot po sila, hindi po, actually po, bago po sila bumagsak sa apoy, nawala na po yung po nila sa sobrang init, yung pagkagapos po nila. Tumayo po silang tatlo, at sa pagtayo po nilang tatlo, hindi lang po sila parang lumalakad lang, pero sumasayaw po sila. Ang sayaw po nila, "Sambahin ka, O Yahweh." Nung nakita po niya, nung nag-worship po sila, sa gitna po ng apoy, sinamahan po sila ni Jesus. Ang sabi po dyan, kung tutuloy po natin, sabi dyan, then Nebuchadnezzar came as close as he could. Sabi niya pala,
And the fourth looks like a god, ang sabi po niya. Dahil sinamahan po sila ni Jesus. Sabi diyan, then Nebuchadnezzar came as close as he could to the door of the flaming furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High, come out, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego step out of the fire. So, habang sumasayaw silang, sambahin ka, O Yahweh. Tapos sila, papalawala na kita, lumalta na ka, 10 minutes na ako mo. Dakal ko pa yung kwento kayo. Hanggang last December, sabi tamo. No? Sabi po dyan, no? Terak-terak ko pa mo. Sabi po, lumabas po sila, o nanutol. Lumalta na. Alam niyo po, itong mga batang ito, nung bago po sila bigyan ng chance, bibigyan ko yung chance, sumambal lang kayo, okay na. Hindi po sila nagsikwan. O nanutol, atitahan chance, kaysa akin matitamo, kaya nakanta pa. Siklod tana. Ano yun po, wag niyo pong gagawin po yan. Kung ako po, 27 years old pa lang po ako, nanganak na po ako ng Istuya Bayta, may anak kong binyag, may anak kong kasal. Ano po sa Tagalog yung may anak kong kasal? Nanganak ako sa kasal. Makatayanan, kaya na. Nagninong ako, itanamo po. Ate, dyan yun naman. Pero sa Catholic po kasi, lalo na sa kasal po, merong time po na luluhod po sila. 2 beses po nangyari po sa akin ito, in pari marokyalawi ka ako. Sabi ko, subukan mo magsalita ka na ako, lumuwal ko kaya niya ako. Hindi ako luluhod, hanggang mga pakarine na ako, kaya mo pakarine yung Diyos ko ako. Ikaw po, hindi po bawal na magano po tayo, magninong sa kasal, o magninong doon sa bata, sa ano ho. Maganda nga po, magninong tayo para may relasyon tayo. Kapag may relasyon ka, may karapatan kang i-share yung gospel sa kanya, lalo na. May karapatan kang i-counsel siya. Godly counsel. Pero wag niyo pong gagawin na pagdating sa makarine naman, sige, siglodtan. Pero yung tatlong ito, hindi po sila lumuhod. Pwede naman sana binigyan pang chance. Hindi po, Ay nakita po natin, paglabas po nila, Corintana, verse 27. Ito po yung, then the high officers, officials, governors, ito po yung mga nagpakulong sa kanila. Advisors, matataas po yung position nila, crowded around them, and so, nagtaka sila. But di sila namatay. And then, ano po yung nakita nila? And saw that the fire had not touched them, not a hair of their heads was singed. Hindi man po, walang buhok po, pati balahibo, wala pong nasunog. Hindi sabi, and their clothing was not scorched, wala din pong nasunog, walang paso po sila, they didn't even smell of smoke. Wala pong amoy pong tinapa. Di nga luwaki kayo, hanggang pa mag-service kayo, mamahaw ko sigarilyo Tukunakan nyo na yan, bayo ko pa magka-cancer kayang kain. Kaluguraan na kayo din gino. Sigarilyo ya mo, pero mamahaw ka. Kahit hindi ka na nigarilyo, pero yung kasiping mo, manigarilyo ya. Actually po, pati po retang patsik sinagyakan jeep o kaya tricycle, patsik tinasting kain na sisingoy niya. Kakain mo, mamahaw, pabira. Pero sila po, 7 times hotter, hindi po sila nangangamoy na barbecue o nano po. Mamang tinapa, nabi Pastor John. Alam po, ang ibig sabihin po dyan, sa Isaiah 43:2, sabi po ng Lord, dumaan ka man sa ilog, hindi ka masusunog. Baliktad, Pwede tayo pala, po yun? Isaiah 43:2 sa NLT, kung meron tayong NLT. Pag ganyan, mas maganda yung explanation or expound ng NLT. Sabi niya, when you go through the deep waters, I will be with you. When you go through the rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Bakit? Natutunan mong magtiwala kay Yahweh. Amen. Kahit na parang may matindi kang pagsubok, kapatid, kahit parang sabi ng doktor, meron kang cancer, kahit ako po, nagdadialysis po ako, pero hindi ako mukhang nagdadialysis for 16 years and 7 months. Dahil ang sabi ng Panginoon, dumaan ka ng pagsubok, sasamahan kita. Amen. Mangyayari lang po yan na hindi ka mukhang problematic kapag natutunan mo magtiwala sa Lord sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Dahil nga liwakya kayo, nemo kalating problema, yung lupang mabayad ko pa problema kay Presidente Tamo. Dapat po, kahit anong pagsubok natin, hindi mahalata na may pagsubok ka. Yung iba, sinasadya nilang kawawa sila para bigyan daw sila ng pera. Lamaran na rin. Ating kan Diyos at ang kan Diyos magtiwala. Amen, ho ba? Diritak na rin mag-amen. Ariyan mo na yung pastor, masakit na.
Number 4 po, it's important to worship God even in the midst, number 3 pala, sorry. In the midst of crisis because worship releases our blessings. Nung pong pinalaya po sina Shadrach, Meshach, Abednego, alam niyo ba, pinromote po sila? At alam niyo ba, 5 minutes na lang daw po ako. Sa Daniel 3:30, sabi po dyan, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego, and even, sabi po dyan, higher positions in the province of Babylon. Alam niyo po, ang sabi po sa James 1:12, blessed is the man who perseveres under trial. Because having stood the test, that person will receive what? A crown of life, a reward from the Lord. Ano, sabi diyan, sa lahat po na a crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ang ibig sabihin po yan, kung mahal mo ang Diyos, kung mahal mo ang Panginoon, magpapatuloy ka, magpoporsige ka kahit meron kang pagsubok. At kapag pinagtagumpayan mo yan, hindi pwedeng hindi ka pagpalain ng Diyos na buhay. Amen. Kaya nga po ito, pinromote po sila, sina Shadrach, Meshach, Abednego. What about si King Jehoshaphat, ang Judah po? Alam niyo po, hindi lang po pinatay ng Diyos yung tatlong bansa na kalaban po nila, 3 araw din po sila. Dahil tatlong bansa ang kaaway nila, 3 araw din po silang namumulot ng blessing. Tingnan po natin sa 2 Chronicles 20:25. King Jehoshaphat and his men went out to gather the plunder. They found vast amounts of equipment, clothing, and other valuables, more than they could carry. There was so much plunder, so much blessing, sabi po dyan, no, that it took them 3 days just to collect it all. Hindi po nila hiniling yan. Ang hiling po nilang ni King Jehoshaphat at lahat ng tao sa Judah ay yung iligtas lang sila sa kanilang kaaway. Pero ang Lord po, sobrang galanti po ni Lord. Dahil nagtiwala kayo sa akin, pagpapalain ko pa kayo. Tandaan niyo po ito, anumang pagsubok po natin, nagtiwala ka sa Lord, natutunan mong papurihan, sambahin ang Panginoon, pagkatapos mong pagtagumpayan yan, doble ang blessing mo. Amen. Tingnan niyo po si Job. Noong pong nagtagumpay po siya, pagkatapos po noon, doble po ang blessing na binigay kay Job. Dinoble po yung buhay po niya. No, kailan niya? 200 something po ang years na po ang buhay niya. Binigyan po siya ng 10 anak uli. Ibig sabihin po talagang long, abundant life si Job. Kahit po napakatindi po ng pagsubok po niya. But the greatest blessing sa ating pong pagpupuri, sa ating pong good testimony, ay yung dahil tayo ay natutunan po natin magtiwala sa Diyos, nagpupuri sa Lord, meron tayong kapayapaan, meron tayong kagalakan, nakikita po ng tao yan, kahit matindi ang pagsubok mo, ang greatest blessing dyan, makakaakit ka ng kaluluwa. Alam niyo po, dito po sa Acts 16:27-34, tutuloy po natin yung kwento kina Paul and Silas. No? Yung pong jailer, yung pong warden, dahil na nag-earthquake po, nakita niya, sira po ang pundasyon, lahat po ng pintuan ng kulungan, sira at lahat ng mga tanikala nakabukas. Wala yung mga prisoner. So sabi po dyan, nung nagising po yung warden, nakita po niya yung prison doors wide open po sila, he assumed that the prisoners had escaped dahil hindi po niya nakita. So he drew his sword to kill himself, papatay na lang po niya yung sarili niya. Alam niyo po ito, natutulog to, hindi niya narinig yung papuri nila Paul. Pero alam niya, Kristiyano sila Paul, bakit sila nakulong? And then sabi ni Paul, sumigaw si Paul, stop, don't kill yourself, we are all here. Nandito kami lahat. Alam niyo po, I do believe, lahat po ng mga prisoner na born again, dahil sa papuri nila Paul. Nagpuri sila ni Paul, I do believe, ang kinainawit po nila about the Messiah, about Jesus. Kasi po, kung ikaw ay prisoner at ganun ang kalagayan mo, ngayong nakabukas ang mga gate, hindi ka ba tatakas na? Kesa itanikala ka na naman at tapos igapos kang ganon. Pero hindi sila tumakas. Bagkos, kaya po hindi sila nakita ng warden, lumapit sila kay Paul and Silas. I'm sure tinanong nila paano sila maliligtas. Kasi rin, ito rin po ang sinabi po ng warden. Ang sabi po sa verse 29, sabi po dyan, the jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before Paul, Silas. Then he brought them out. He brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? Sa lahat ng dapat niyang itanong, bakit hindi kayo tumakas? No? Anong nangyari? Dapat po itatanong, ang tinanong niya, paano po ako maliligtas? Paano po ako maliligtas? Kasi nakita po niya yung pagbabago doon sa mga prisoner na hindi sila tumakas. Mga ano po ito, hindi kayo kukulong ng mga Roman government po noon kung hindi ka notorious na hindi matindi ang kasalanan mo, kung hindi ka mamamatay tao, magnanakaw ng matindi. Pero ito po kaya sabi niya, paano rin po ako maliligtas?
Then sabi po niya, excuse me, believe in the Lord Jesus, you will be saved along with everyone in your household. Believe in Jesus, you and your family will be saved. Tuloy po natin ang kwento. Ang ganda po ng kwento nito. Verse 32, and they shared the word of the Lord with him and with all who live in his household. Ibig sabihin po, yung bilangguan, malapit po yung bahay niya. So, madaling araw po ito. Hindi sila natulog. So, sabi po, nag-preach po si Paul sa kanyang family. Even at the hour of the night, ang sabi po dyan, the jailer cared for them and washed their wounds. Then he and everyone in his household were immediately baptized. Ilang minuto pa lang silang nakakilala kay Lord, nagpabaptize na po sila. Ibig sabihin po nito, tinatalikuran na po nila kanilang kasalanan, ang dating reliyon po nila, ngayon handa silang sumunod sa Jesus ni Paul and Silas. And then verse 34, last verse, ang sabi po dyan, he brought them into his house and set a meal before them. Pinakain po sila. Madaling araw, nagluto pa po sila. Hindi sila natulog. Ito po yung and he and his entire household, yung pong warden, yung jailer, rejoice. Sabihin niyo po, rejoice. Bakit? Because they all believe in God. Ang tunay na born again, kapag tinanggap niya ang Lord, agad masaya po yan. Alam niyo po, tayo pong mga forerunner o nag-evangelize, yung pong repeat after me prayer po, maganda po yon. Pero hindi kayo sigurado kung born again yan. Masisiguro mo lang na talagang na born again po yan. Magpapasalamat po siya sa iyo, tapos galak na galak po siya. Ilan na po yung lumalapit sa aming mga pastor na nagpapasalamat po sila sa mga messages ng Lord. Ibig sabihin po yan na born again po sila. Sabi nga sa pastor, sa mga pastor po natin, huwag tayong malinlang na sumunod sila sa atin, born again na. Hindi, walang ganun sa Bible. Ang tunay na born again, masaya po sila. Kung hindi kayo masaya, hindi kayo na born again. Eto, minuto lang po na born again sila. Bunga po yan ng pagpupuri nila Paul, lumaya sila sa anumang kadena at bilangguan. Ito po yung pinakamagandang blessing. Kapag nakikita ng tao na ikaw ay nagpupuri pa rin kahit sa kabila ng matinding pagsubok mo, kapatid, madaling ma-born again po yung mga tao dahil nakikita na nila si Kristo sa buhay mo. Amen. Amen. Kaya matuto po tayo na magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Ano man ang kalagayan po natin. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. So mag-review na po tayo. Worshiping God in the midst of crisis. Number 1, worship strengthens our faith. Worship brings us deliverance. Worship releases our blessings. Ang sabi po ng Exodus 23:25-26, worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. Pag nagpuri ka sa Lord, hindi ka magugutom. Ang sabi po dyan. Ang worship po dyan is also to serve God. Kapag ikaw ay naglingkod sa Lord, ikaw ay sumamba sa Lord, ang sabi po dyan, hindi ka magugutom, I will take away sickness from among you. Ang kagalingan po natin, si Jesus. And the end, none will miscarry or be barren in your land. Walang sumpa sa inyo. Lahat ng gagawin ninyo, lahat pati negosyo nyo, trabaho nyo, pagpapalain ng Lord. Walang baog. Sabi, I will give you a full life span. Mahaba ang buhay po natin kapag worshiper ka. The reason why 16 years and 7 months na po ako nabubuhay because I learned to worship the Lord even in the midst of trials, even in the midst of crisis. Kahit kung naka-COVID po ako, nagpupuri ako kay Lord, actually po everyday natutunan ko na pong magpuri sa Diyos. It is a lifestyle. Amen? It is a lifestyle po ang worship po sa atin. Sa Zechariah 14:17, if any of the people of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain. Noon po sila para mag-worship sa Jerusalem. Ang sabi ng Lord sa John 4, na pinag-aralan natin nung unang Sabado, you will worship God in spirit and truth. Wala nang lugar-lugar. So, ang sabi po dyan, kung hindi ka marunong mag-worship, walang ulan. In other words, no worship, no rain. No worship, no rain. Amen? So, blessings will rain upon us if we truly worship God. Kaya inawit po natin kanina, uulan ng pagpapala. Ang ulan po talaga doon, pagpapala. Kung marunong kang mag-worship, walang tagtuyot sa buhay mo, kapatid. Kung ngayon po, nahihirapan ka, parang ang bigat-bigat ng ano mo, tinuro po sa amin ni Daddy Bishop to kahapon, nasa Psalms 42:5, mababasa rin sa 11 yan, saka 43:5, nasabi ni David, why are you downcast, O my soul? Bakit bagsak ka na naman? Dahil matindi problema ni David. No, ang sabi po niyan, why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet
praise Him. Magpupuri pa rin ako sa Kanya kahit marami akong pagsubok, sabi po ni David. My Savior and my God. Kapag natutunan po natin, dapat utusan po natin ang sarili po natin. Ako po, madalas sinutusan ko yung sarili ko. Yung sabi po ni Pastor John, Emmanuel Zamora Carlos. Kung minsan kinukumpleto ko po yung pangalan ko, Emmanuel, magpuri ka kayong Ginoo. Pastor ka pa mo. Pipreach mo yan. No, ini-encourage ko po yung sarili ko. Kung na kayo matampuhin, hindi ako in-encourage na CEO ko, hindi ako in-encourage ng ganun. Na ako matampuhin. Ikayo mismo, i-encourage yung sarili nyo na magpuri sa Diyos. Dahil darating ang araw, baka mag-isa ka na lang, dapat ikaw at ang Lord lang lagi. Kahit may pamilya ka, ikaw at ang Lord lang lagi. Kahit mag-isa ka, magpuri ka sa Diyos dahil hindi ka iiwan ng Panginoon kahit sa mga matinding pagsubok. Hallelujah! So in the midst of crisis, worship Christ. Sa gitna ng pagsubok, matinding pagsubok, sambahin si Kristo. Amen! Palakpakan po ang Panginoon, tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap